ang mga tunog ng buhay. Kailangan nilang tumakas mula sa Iran, iniwan ang kanilang tahanan, ang kanilang nakaraan at ang mahahabang gabi na puno ng lagaslas ng bomba. Ngunit nang dumating ang maliit na pamilya sa Pilipinas sa unang araw, ang sumalubong sa kanila ay nagpatahimik sa lahat at pagkatapos ay tahimik na bumuhos ang mga luha. Dahil hindi nila naisip na pagkatapos lumabas mula sa abo ng digmaan, ang mundong ito ay mayroon pa ring labis na pagmamahal. At ang kuwentong maririnig mo ay maaaring magpabago magpakailanman sa iyong definisyon ng kapayapaan. Nang gabing iyon, ang kalangitan sa isang syudad sa Timog Iran ay hindi madilim, ngunit paminsan-minsan ay nagliliyab sa nakamamatay na liwanag ng mga bomba na kumikislap ng paulit-ulit na parang kidlat na bumubulusok sa kailaliman ng impyerno. Ang sirena ng alarma ay umalingaw-ngaw ng matagal, kaya't ang mga bata sa kapitbahayan ay hindi na makapag-iba kung alin ang sirena ng babala at alin ang huling tunog na nagtatapos sa buhay ng isang tao. Si Amir ay nakatayo sa sala kung saan ang mga dingding ay puno na ng mga bitak. Sa isang kamay, mahigpit niyang hawak ang mga pasaporte, sa kabilang banda ay mahigpit na niyakap ang isang lumang bag ng dokumento na naglalaman ng birth certificate, wedding photos at litrato ng kanyang 5 taong gulang na anak na babae. Ang kanyang asawang si Layla ay nagmamadaling kinukolekta ang mga damit at isiniksik sa isang sirang maleta. Kahit na nagmamadali at nahaharap sa hangganan ng buhay at kamatayan, maingat pa rin niyang hinahaplos at inilalagay doon ang lumang scarf ng kanyang ina. Para bang sinusubukan niyang ipackage ang buong tahanan upang dalhin niya. Si Sarah, ang 30 taong gulang na anak na babae, ay nakaupo sa sulok ng silid, mahigpit na niyakap ang kanyang nakababatang kapatid na si Raza. Ang 7 taong gulang na bata ay hindi umiyak. Malaki lang ang dilat ng kanyang mga mata, nakatitig sa kisame tuwing nanginginig ito dahil sa shockwave ng mga bomba. Ang kanyang mga mata ay tila sinusubukang tandaan ang bawat sirang tunog ng bahay kung sakaling isang araw ito ay tuluyang mawala sa mundo. Kailangan nating umalis ngayong gabi. Mahina ngunit determinado ang boses ni Amir. Sandaling huminto si Layla. Sigurado ka ba? Hindi agad siya sumagot. Dahil sa mga taong kailangang umalis sa kanilang bansa, ang salitang sigurado ay isang luho na hindi kailanman umiral. Itinutok lang niya ang kanyang malungkot na tingin sa bintana na natakpan na ng makakapal na kumot upang maiwasan ang mga basag na salamin. Naalala niya ang kanyang maliit na tindahan ng libro na ngayon ay marahil ay isang tumpok na ng bato. Kung mananatili tayo, ang ating mga anak ay hindi magkakaroon ng bukas. Ang kanyang sagot ay nagpatahimik sa buong silid. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Isang nakakatakot na pagyanig ang muling sumira sa lupa na dumaloy sa sahig. Nanginginig ang ilaw sa kisame. Isang basag na piraso ng salamin ang nadurog na may nakakabinging tunog. Nanginginig si Raza, itinago ang mukha sa dibdib ng kanyang ate. Tumingala si Sarah, mahinang nagtanong, "Talaga bang ligtas sa Pilipinas, tatay?" Lumuhod si Amir sa harap ng kanyang anak. Inilagay ang kanyang malaking kamay sa buhok ng dalaga, isang haplos na kasing lambot ng kaya niya, kahit na nanginginig din ang kanyang mga kamay. "Hindi ko alam kung ano ang mangyayari doon, anak. Ngunit alam kong kailangan nating magkaroon ng pagkakataon na magsimulang muli." Nang gabing iyon, lumabas sila ng bahay at walang sinumang lumingon. Hindi lumingon ang mga tao, hindi dahil sa wala ng pagmamahal, kundi dahil nauunawaan ng lahat ang malupit na katotohanan. Kung patuloy na iiyak para sa nawalang tahanan, mauubusan ng lakas ang puso upang magpatuloy. Sa makapal na dilim ng usok at alikabok, ang isang maliit na pamilya ay nagtatanggal ng kanilang lumang buhay, nagsisimula sa isang paglalakbay upang hanapin ang isang dayuhang bansa na ang pangalan lamang ang kanilang alam, dala ang manipis na pag-asa na ang pangalang iyon ay nangangahulugang kaligtasan. Ang paliparan sa kalapit na bansa ay puno ng mga taong may kakaibang walang laman na mukha. Bawat isa ay may dala lamang na iilang piraso ng bagahe, ngunit sa kaibuturan ng kanilang mga mata, dala nila ang mga bagay na daan-daang libong beses na mas mabigat. May mga nakakarga sa balikat ang humihingal na hininga ng kanilang mga magulang na nakulong sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Mayroon din namang dala ang pangalan ng isang nayon na marahil ay tuluyan nang nabura sa mapa ng mundo.
Pinangunahan ni Amir ang kanyang pamilya sa checkpoint nang may pinakamahinahong anyo na kayang ipanggap ng isang tao. Mahigpit na hinawakan ni Leila ang kamay ni Raza habang si Sarah naman ay mahigpit na niyakap ang kanyang maliit na backpack sa dibdib. Sa loob nito ay isang notebook na nakasulat sa Farsi, isang maliit na teddy bear at isang asul na ballpen. Iyon ang buong mundo na pinili niyang dalhin sa paglipad patungong silangan. Sa eroplano patungo sa Ninoy Aquino International Airport, walang sinuman sa pamilya ang nakatulog. Ang tuloy-tuloy na ugong ng makina ng eroplano ay hindi nila ikinatulog kundi isang malamig na paalala. Lumulutang sila sa gitna ng kalangitan, nakakulong sa pagitan ng isang sirang nakaraan at isang hinaharap na walang porma. Inay, mahinang tanong ni Raza. Sa Pilipinas ba may digmaan, Inay? Lumingon si Laila sa kanyang anak, ngumiti kahit na ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng kalungkutan. Wala, mahal ko. Kung gayoy may tunog ba ng bomba sa gabi, Inay? Patuloy na tanong ng bata. Mahinang umiling si Laila. Sandaling tumahimik ang bata, pagkatapos ay nagsalita ng nag-aatubili. Kung gayoy pwede na akong pumikit at matulog, Inay? Ang inosenteng tanong na iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa puso ng ina. Yumuko si Laila at hinalikan ang maliit na noo ng kanyang anak. Nanginginig ang boses habang pinipigilan ang luha. Oo, anak, sa pagkakataong ito, maaari ka nang pumikit ng may kapayapaan. Hinarap ni Amir ang bintana. At sa pamamagitan ng salamin, nakita niya lang ang isang dagat ng makapal na ulap. Ngunit sa malabong refleksyon, nakita niya ang kanyang sarili na tumanda ng halos 10 taon. Ilang linggo lang ang nakalipas, siya ay isang lalaking malaya, may-ari ng isang tindahan ng libro, masiglang nakikipagtalo tungkol sa mga tula sa Farsi sa kanyang mga customer, masayang nakikipagtawanan sa kanyang mga kapitbahay sa harap ng bahay. Ngayon, siya ay nabawasan sa pagiging isang tao na kailangang timbangin ang buhay sa pamamagitan ng mga papeles, refugee status at mga ruta ng pagtakas. Isang Filipino flight attendant sa kanyang uniforme ay mahinang yumuko at malambing na inabot ang isang baso ng fruit juice kay Raza na may nakakasilaw na ngiti. Hindi na kailangan ng maraming salita, ngunit ang mainit na ngiting iyon ay nagpaiwan kay Raza na nakatingin dito ng matagal na para bang nakakita siya ng isang bihira at milagrosong pangyayari sa mundo. Ang seguridad ay naroroon mismo sa mukha ng isang estranghero. Sumandal si Sarah sa upuan, itinutok ang tingin sa walang hanggang dilim. Tatay, kung magsisimula tayo ulit sa ibang lugar, mananatili pa rin ba akong ako? Sandaling nag-isip si Amir bago sumagot. Maraming bagay ang kailangan nating baguhin, anak. Ngunit ang mga bagay na minahal natin, ang mga sakit na naranasan natin, mananatili sila sa atin. Ito ang bumubuo sa kung sino tayo ngayon. Patuloy na binaybay ng eroplano ang dilim, at sa malamig na kabin ng pasahero, may isang pamilya na mapait na natanto na ang pinakamahirap na paglalakbay sa buhay ay hindi ang pagtawid sa mga hangganan ng bansa, kundi kung paano aakayin ang kanilang mga puso na lampasan ang kailaliman ng pagkawala. Nang lumapat ang gulong ng eroplano sa runway ng NAIA, ang sikat ng araw sa umaga ng Maynila ay tumagos sa bintana, dala ang isang kakaibang init. Iyon ay isang ganap na kakaibang liwanag, hindi ang nakasisilaw na kidlat ng mga bomba, ni ang naglalagablab na apoy ng mga nasusunog na gusali. Iyon ay ang simpleng sikat ng araw sa umaga, isang bagay na napakapangkaraniwan, ngunit para sa kanila, sa oras na ito ay may anyo ng isang himala. Sa pagbukas ng pinto ng eroplano, ang mainit at maalinsangang hangin ng tropikal na Pilipinas ay agad na pumasok at bumalot sa kanilang mga katawan. Iba ito sa tuyo, magaspang at malupit na hangin ng gitnang silangan na nakasanayan nila. Ang hangin dito ay may amoy ng singaw, ng mabangong kape, ng pabango, at bahagyang matamis na amoy ng ilang uri ng bulaklak na nagpatigil sa paghinga ni Sarah saglit. Pakiramdam niya ay parang tumawid siya sa isang mahiwagang pinto patungo sa ibang mundo. Malaki at abala ang Ninoy Aquino International Airport, kaya't nakatingala lang si Raza sa kisame. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha, parang syudad sa pelikula. Yumuko si Amir at nagpaalala, "Tandaan ninyo, mga anak, ngayon ang unang araw ng ating bagong buhay. Ang kailangan nilang pumila sa immigration counter
ay nagpatibok muli ng puso ng buong pamilya. Ang mga taong tumakas mula sa digmaan ay may iisang kinatatakutan. Anumang checkpoint ay maaaring magpabago ng kanilang kapalaran sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit nang turno na nila, mahinang nagsalita ang immigration officer na Filipino, bagaman medyo matigas ang kanyang Ingles, wala sa kanyang mga mata ang lamig o kalupitan, walang paghamak, kundi ang pagiging seryoso at maingat ng isang taong gumagawa ng kanyang tungkulin. Welcome to the Philippines. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Ilang salita lang ang umalingaw-ngaw, kaya't lumingon si Leila sa kanyang asawa, gulat na parang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Dahil sa loob ng maraming buwan, ang pinakamadalas nilang marinig ay stand still, do not move, o danger. Ngunit dito, isang kinatawan ng batas na estranghero ang bumabati sa kanila. Matapos makuha ang kanilang mga bagahe, lumabas sila sa waiting area ng international arrivals na puno ng mga plaka na may pangalan, mahigpit na yakap, masayang tawanan, at makukulay na bulaklak. Maraming tao ang naghihintay na salubungin ang kanilang mga mahal sa buhay na may mga mukha na nagliliwanag sa pag-asa. Ang tanawing iyon ay nagpabigla kay Leila dahil kabaligtaran ito ng malungkot at madilim na tanawin sa mga refugee camp na kanyang nadaanan. At pagkatapos, ang unang pagkabigla na nagpatahimik sa buong pamilya ay nangyari. Isang hindi kakilalang Filipino na babae, nasa katamtamang edad, na may dalang maliit na plastic bag, ang lumapit sa kanila. Nagsalita siya ng Ingles na may halong lokal na accent, "You need water for children?" Pagkatapos, hindi na naghintay ng sagot, ipinasa niya sa mga bata ang 2 malamig na bote ng mineral water at isang pakete ng matamis na tinapay ng walang bayad. Nakatayo si Amir nang matigas. Nakatitig siya sa kamay ng babae, hindi makapaniwala na totoo ito. Isang estranghero ang handang magbigay ng isang bagay nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Dahan-dahang kinuha ni Raza ang bote ng tubig. Ang kanyang mga mata ay bilog na bilog. Ngumiti lang ang babae ng mahinahon, tumango at nagdagdag ng welcome bago tumalikod at umalis. Sa pagkakataong ito, ang isang karaniwang salitang Ingles ay hindi na lamang isang panlipunang pagbati, kundi ito ay naging isang maliit na bitak na nagpapahintulot sa pakiramdam ng seguridad na dahan-dahang tumagos sa tuyong puso ng isang pamilya na naglakbay ng libu-libong milya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Mula sa paliparan, sumakay sila sa isang malusog na berdeng taxi. Nakadikit ang mga mata ni Raza sa sasakyan. Dahil sa kanilang bayan, ang bawat sasakyan ay natatakpan ng isang manipis na alikabok ng digmaan at puno ng mga butas ng bala. Ngunit ang kotseng ito ay malinis, malamig, at may bahagyang mabangong amoy ng air freshener. Ang driver ay isang Filipino, mahigit 50 anyos, ang balat ay maitim dahil sa sikat ng araw ng Maynila, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang mabait at palakaibigang hitsura. Ilang salita lang sa Ingles ang alam niya, ngunit nang ipakita ni Amir ang address ng isang simpleng guest house na nakatago sa isang maliit na eskinita sa Malate, tumango siya at ngumiti. Okay, family, no worry, okay. Ang mga salitang no worry ay nagpatigil sa puso ni Leila. Tila napakasimple ng pahayag na iyon, kaya't mahirap paniwalaan para sa mga taong namuhay ng may takot sa loob ng maraming buwan. Sa daan, unti-unting bumukas ang Maynila sa kanilang mga mata kasing buhay ng isang dokumentaryo. Ang mga rumaragasa na motorsiklo, tricycles at jeepneys ay dumadaloy sa malalaking kalsada. Ang mga karatula ay puno ng mga salitang Filipino na may mga marka at formal na tono na tila sumasayaw. May mga manggagawa na nagmamadali sa bangketa. Ang mga maringal na matataas na shopping center ay nakatago sa tabi ng maliliit na karinderya na puno ng usok. At higit sa lahat, ang syudad na ito ay maingay sa isang paraan na puno ng buhay, hindi ang ingay ng kamatayan. Walang sumisigaw, walang tumatakbo, walang itim na usok, walang mga gumuhong gusali. Tanging ang paulit-ulit na busina ng sasakyan, ang masayang tawanan ng mga tao, ang ugong ng mga makina. Ang tunog ng isang syudad na patuloy na gumagalaw sa normal na takbo ng buhay. Nakadikit ang mga mata ni Sarah sa labas ng bintana, hindi kumukurap. Bakit po tila normal ang lahat dito, tatay? Ang inosenteng tanong ay nagpatigil sa dila ni Amir, dahil ang pagiging normal ay isang bagay na bihirang pinapansin ng mga tao.
Ngunit sa mga taong kakalabas lamang mula sa bingit ng kamatayan, ang pagiging normal ay ang pinakamahiwagang bagay sa mundo. Huminto ang sasakyan sa isang pedestrian lane at ang ikalawang bagay na nagpabigla sa kanila ay lumitaw. Ang makapal na daloy ng sasakyan ay tila automatikong bumagal, nagbigay ng maliit na espasyo para sa dalawang batang nakasuot ng pulang scarf na masayang tumawid ng kalsada. Iyon lang, ngunit sa mga mata ni Amir, ang imaheng iyon ay may matinding impact kasing lakas ng kidlat na bumagsak sa kanyang ulo. Nakatitig siya, ang kanyang utak ay tila hindi makapagproseso ng impormasyon. Isang syudad kung saan ang mga sasakyan ay handang magbigay daan sa mga bata, isang lugar kung saan ang pagmamadali ay nagiiwan pa rin ng espasyo para sa kaligtasan. Ito ay isang larawan na napakapangkaraniwan na matagal na niyang nawala. Ngumiti ang driver sa rearview mirror. Maynila traffic, but people okay. Lumingon si Raza at hinawakan ang kamay ng kanyang tatay. Tatay, dito walang takot mamatay, di ba, tatay? Mahigpit na kinagat ni Amir ang kanyang labi. Sinusubukang pigilan ang emosyon bago bumulong. Lahat ay takot mamatay, anak. Ngunit dito, hindi sila kailangang mamuhay sa takot bawat minuto, bawat segundo. Sa sandaling iyon, nagmamadaling lumingon si Layla sa labas ng bintana. Ayaw niyang makita ng sinuman ang mga luhang bumubuhos. Naisip niya ang isang katotohanan na mas nakakabigla pa kaysa sa matataas na gusali o sa pagiging bago ng isang kultura. Iyon ang pakiramdam ng pag-iral sa isang lugar kung saan ang kaligtasan ay hindi isang luho kundi isang natural na bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ang guest house na kanilang nabook ay hindi man lang marangya. Ito ay isang makitid, mataas na gusali na may ilang palapag, nakatago sa isang kurbadang eskinita, mayroon doon isang lumang kahoy na reception counter. Ang ceiling fan ay dahan-dahang umiikot, naglalabas ng hangin, at ang hangin ay puno ng amoy ng malinis na floor cleaner. Ang may-ari ng guest house ay isang maliit na Filipino na babae na tinawag nilang Aling Nena. Ilang basic English lang ang alam niya, ngunit ang kanyang mukha at ngiti ay nagpapalit sa 1,000 salita. Nang makita ang dalawang pagod na bata, agad na lumiwanag ang mga mata ni Aling Nena. Inabot niya ang garapon ng salamin sa counter, kinuha ang dalawang matatamis na polvoron at inabot kina Raza at Sara. For you, para sa inyo. Nag-atubili si Raza na tumingin sa kanyang ina bago dahan-dahang kinuha, habang si Sara naman ay mahinang nagsabi, "Thank you, salamat po." Inihatid sila ni Aling Nena sa kanilang silid sa ikatlong palapag. Ang silid ay mas maliit kaysa sa inaasahan nila. Mayroon itong dalawang kama, isang mini refrigerator, isang gasgas na kahoy na mesa, cream-colored na kurtina, at isang maliit na bintana na nakatanaw sa kalangitan na puno ng mga electrical wire. Ngunit nang sumara ang kahoy na pinto, isang lubos na katahimikan ang bumalot sa silid. Hindi ang katahimikan ng isang kawalan, kundi ang katahimikan na hindi sinira ng anumang pagsabog ng bomba. Pagkatapos noon, lahat ay nakatayo ng matigas, tila walang sinumang nangahas na gumalaw hanggang sa makumpirma nilang totoo ang katahimikan na ito. Dahan-dahang inilapag ni Amir ang bag sa sahig. Umupo si Layla sa gilid ng kama, ang kanyang mga mata ay blanko na tumitingin sa paligid ng silid. Lumapit si Raza at hinawakan ang kurtina habang dahan-dahang itinulak ni Sara ang bintana. Sa labas, naririnig ang malalakas na tunog ng motorsiklo, ang malalayong tawag ng mga nagtitinda sa kalye, at ang huni ng mga ibon. Pinikit ni Sara ang kanyang mga mata. Napagtanto niya na hindi niya maalala kung kailan huling nakarinig ng huni ng ibon na hindi sinasakal ng sirena ng alarma. Nananatiling tahimik si Layla ng ilang sandali, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga kamay upang hawakan ang kanyang mukha. Nagsimulang bumuhos ang luha na parang ulan. Umiyak siya hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa wakas. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay tunay na naniwala na ito ay nakaligtas. Lumapit si Amir at umupo sa tabi ng kanyang asawa. At pagkatapos, ang lalaking nagpakatatag sa buong mahabang paglalakbay na iyon ay tuluyan ng hinayaan ang kanyang sariling mga luha na bumuhos kasama ng kanyang asawa. Nagtataka si Raza na nakatingin sa tanawing iyon. Bakit po umiiyak si inay? Ngumiti si Layla sa pamamagitan ng kanyang mga luha. Dahil ngayon,
Mga normal na tunog lang ang kailangan nating marinig, mahal ko. Hindi lubos na naunawaan ng bata ang ibig sabihin ng kanyang ina, ngunit sumunod pa rin siya, umakyat sa kama at niyakap ito ng mahigpit. Lumingon si Sarah upang tingnan ang 4 na miyembro ng kanyang pamilya na magkakasamang nakasandal sa isa't isa sa isang maliit na silid sa gitna ng isang dayuhang syudad. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya na ang pag-asa ay hindi kailangang lumitaw sa anyo ng isang kastilyo o malalaking tumpok ng pera. Minsan, ang pag-asa ay isang maliit na silid lamang na may kandado sa pinto, may bintana na nagpapapasok ng hangin sa gabi, at ang unang gabi na ang isang bata ay maaaring tanggalin ang kanyang sapatos at matulog ng mahimbing ng hindi kinakailangang maghanda na tumakas. Bago lumubog ang araw sa likod ng mga bubong, binuksan ni Sarah ang kanyang notebook at maingat na isinulat ang unang linya. Ngayon, nakakita kami ng isang katahimikan na lubos na mabait. Matapos matulog ng sandali, nagsimula ng umalingaw-ngaw ang gutom. Sa paglubog ng araw, dahan-dahan silang lumabas ng guest house. Kumalma na ang sikat ng araw, ngunit ang Maynila ay nagliliyab sa libu-libong ilaw ng neon sign at isang takbo ng buhay na hindi kailanman napapagod. Ang maliit na eskinita malapit sa kanilang tinutuluyan ay siksikan sa mga kariton ng pagkain. Ang amoy ng pritong bawang, ang matapang na anghang ng sili, ang matamis na sabaw ay humahalo sa usok ng inihaw na karne na nagpatigil sa buong pamilya na nakatingin ng nagtataka. Para sa mga taong kakalabas lamang sa mga buwan ng gutom, ang amoy ng pagkain ay hindi lamang nangangahulugang masarap, ito rin ay isang pahayag ng kaligtasan na kahit papaano ngayong gabi, hindi sila magtitiis sa kirot ng kumakalam na tiyan. Huminto sila sa isang maliit na karinderyang nagbebenta ng lutong Filipino sa gilid ng kalsada na may ilang pulang plastik na lamesa at upuan. Ngumiti ng palakaibigan ang nagtitinda na babae. Bagaman hindi siya alam ng isang salita sa Ingles, nakipag-usap sila sa wika ng mga ngiti at pagturo sa mga larawan ng pagkain na nakadikit sa kariton. Nag-aalala si Leila, pinanood ang mga mangkok ng umuusok na sabaw, natatakot na baka masyadong maanghang o kakaiba ang pagkain para sa mga bata. Nang makita ang mga dayuhang bisita na tila naguguluhan, mabilis na tumakbo ang teenage na anak na babae ng tindera upang tumulong. Mahusay ang kanyang Ingles. Ngumiti siya ng maliwanag at masiglang nagpaliwanag. Ito po ay tinolang manok. Napakasarap ng sabaw. Hindi po ito maanghang. Napakabuti para sa mga bata. Kung gusto niyo po ng kanin, meron po kaming pritong manok at kanin. Nang marinig ang pritong manok, lumiwanag ang mukha ni Raza. Masigla siyang itinuro ang larawan ng pritong manok na may kasamang fried egg. Maingat na pumili si Sarah ng isang mangkok ng sabaw na malinaw upang maging pinakaligtas. Habang sina Amir at Leila ay umorder din ng pagkain ayon sa mungkahi ng dalaga. Habang naghihintay, tiningnan ni Sarah ang paligid. Ang mga Filipino sa katabing mesa ay kumakain habang masayang nagtatawanan. Ang ingay ng mga kutsara at tinidor na tumatama sa plato, ang pagmamaktol ng isang bata na humihingi sa kanyang ina na subuan siya, at ang malalayong tunog ng bolero music mula sa karaoke speaker ng katabing tindahan. Ang lahat ay napakapangkaraniwan, ngunit pinakilos nito ang puso ni Sarah dahil iyon ay isang normal na buhay. Isang buhay na hindi pa kinukuha ng digmaan, nang dalhin ang mabangong pritong manok at umuusok na tinolang manok na may bahagyang amoy ng luya, lahat ay tahimik na kumain. Kumulo ang tiyan ni Raza, isinubo niya ang unang kutsara ng kanin at biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Masarap? Ang bahagyang nauutal na pagbigkas ay nagpatawa sa tindera. Agad siyang bumalik sa kusina, nagprito ng isa pang mainit na fried egg at dinala ito sa plato ni Raza at nag-thumbs up na sinasabing libre ito para sa bata. Nagmamadaling nagdasal at yumuko si Amir bilang pasasalamat. Awkward na kinuha ang dagdag na pera para bayaran, ngunit mabilis na inakbayan ng tindera. Hindi, okay lang, okay lang. Muli, ang pamilya mula sa lupain ng mga bomba ay natalo. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kadakilaan ng isang bansa, kundi dahil sa kabutihang loob ng mga ordinaryong manggagawa sa isang dayuhang bansa. Mga taong handang magbahagi ng pagmamalasakit sa mga taong walang maibabalik.
Kumuha si Laila ng bawat kutsara ng matamis na sabaw, naramdaman ang kirot sa kanyang ilong, at muling bumuhos ang luha. Yumuko siya sa mangkok ng tinola na tila natatakot na makita ng sinuman. "Okay ka lang?" Mahinang tanong ni Amir. Umiling siya at bumulong. "Nalimutan ko lang kung paano maging maluwag sa pagmuya ng pagkain nang hindi kinakailangang maghanda na tumakas." Ang mga salitang iyon ay nagpabitaw kay Amir ng kanyang kutsara. Tiningnan niya ang kanyang dalawang anak na masarap kumain, kaya't may butil ng kanin pa sa kanilang pisngi, at biglang napagtanto na gaano man kahirap ang daan sa hinaharap kahit papaano ngayong gabi, ang kanyang pamilya ay nabusog sa isang mainit na pagkain sa isang syudad na hindi nagtanong kung sino sila at saan sila nanggaling. Nang gabing iyon, pagbalik sa guest house, si Raza ang unang nakatulog. Nakahiga siya nang nakadipa ang mga kamay at paa sa kutson. Mahigpit na niyakap ang lumang teddy bear na ibinigay sa kanya ni Sarah mula pa sa eroplano. Regular at mahinahon ang kanyang paghinga kaya't nakaupo si Leila, tahimik na tinitingnan ang kanyang anak. Para bang isang panaginip ito. Sa loob ng maraming buwan sa kanilang bayan, laging nagigising si Raza sa hating gabi. Minsan, sumisigaw, minsan naman ay nakapikit ang mga mata at sumusuot sa ilalim ng mesa, tumatakas ng hindi sinasadya. Ngunit ngayong gabi, mahimbing siyang natulog mula pa sa takip silim. Tila ang munting katawan na iyon ang unang nakaramdam na ang kalangitan ng Maynila ay hindi kailanman magbubuhos ng anumang bomba. Si Sarah ay nakahiga sa katabing kama, gising pa rin. Sa ilalim ng madilim na dilaw na ilaw, binuksan niya ang kanyang notebook at mahinang nagsalita, "Inay, nagsisimula na po akong maalala ang tunog ng putok ng bala. Mas malinaw kaysa sa kulay ng pintura sa harap ng aming bahay." Nagulat si Laila. Dahan-dahan, siyang lumapit at umupo sa tabi ng kama ng kanyang anak. Hinahaplos ang mahaba at medyo magulong itim na buhok dahil sa mahabang paglalakbay. "Lahat ng bagay ay maglalaho rin, anak. Ngunit paano kung hindi maglaho, inay? Walang ina sa mundong ito ang gustong harapin ang ganoong mapait na tanong." Ngunit naunawaan ni Laila, ang isang 13 taong gulang na lumaki sa digmaan ay hindi nangangailangan ng huwad na pag-aliw. Kailangan ng bata ang katotohanan. "Kung gayoy matututo tayong mamuhay kasama nito," bulong ni Laila. "May mga sugat na hindi kailanman mawawala, ngunit kahit papaano ay titigil sa pagdurugo." Dahan-dahang tumango si Sarah. Sa labas ng bintana, patuloy na gumagalaw ang siyudad. Ilang sasakyan ang dumadaan sa eskinita. Ang tahol ng aso, ang mahinang tawanan ng mga taong umuwi nang huli mula sa pagkain sa gabi. Ngunit wala sa mga tunog na iyon ang nagpilit sa kanila na sumuong sa ilalim ng kama upang magtago. Dahil dito, ang murang silid sa guest house na ito ay biglang naging sagrado na parang may mahika. Pinatay ni Amir ang fluorescent light sa kisame, iniwan lamang ang madilim na nightlight. Sumandal siya sa dilaw na pader na pininturahan, ngunit ito ay patag, walang bitak, walang sementong alikabok. Mahina niyang tinanong ang kanyang asawa, "Sa tingin mo, magagawa ba talaga nating muling itayo ang isang bagong buhay?" Tiningnan ni Laila ang dalawang bata na mahimbing na natutulog. "Hindi ko alam kung gaano kalaki ang maitatayo natin. Ngunit sigurado ako sa isang bagay, kailangan nating muling itayo." Dahan-dahang lumipas ang oras patungo sa hating gabi at pagkatapos ay lahat ay nahulog sa isang malalim na pagtulog. At pagkatapos, ang pinakamahiwagang sandali ng unang araw ay nangyari sa madaling araw. Nagising ang buong pamilya, hindi dahil sa sirena ng alarma, hindi dahil sa sigaw ng pagtakas, kundi dahil sa tili ng mga ibon na naglilinis ng kanilang balahibo sa bintana at sa mga sinag ng araw na tumatagos sa kurtina. Biglang namulat si Sarah. Nakahiga siya ng tahimik, pinipigilan ang kanyang hininga at pinakikinggan ang masarap na huni ng mga ibon na para bang natatakot na sa isang maliit na galaw niya. Masisira ang magandang tunog na iyon. Umupo si Raza, kinukusot ang kanyang mga mata na inaantok pa at nauutal na nagtanong ng may matinding pagkamangha. "Inay, umaga na po ba, inay?" Ngumiti si Laila kahit na namumula ang kanyang mga mata. "Oo, mahal ko, umaga na at wala namang nangyari kagabi." Tumango ang bata, tumingin sa mapusyaw na sikat ng araw na pumapasok sa silid at pagkatapos ay nagsalita ng isang bagay na nagpatigil sa kanyang mga magulang. "Akala ko po
Wala nang umaga sa mundong ito. Ngunit ang mga umaga ay hindi kailanman nagdadala ng romansa lamang. Nang humupa ang paunang pakiramdam ng ginhawa, nagsimulang kumatok ang malupit na katotohanan ng isang buhay sa pagpapatapon. Nakaupo si Amir sa makitid na kahoy na mesa, inilatag ang mga papeles upang suriin. Ang mga pasaporte, ang kaunting perang natitira, ang address ng refugee office, at ang numero ng telepono ng isang Iranian na inirekomenda ng mga kaibigan. Ang pera sa manipis na sobre ay mas kaunti kaysa sa inaakala niya. Ang gastos ng pagtakas ay mas mahal kaysa sa inaasahan at ang pagsisimulang masanay sa isang bagong bansa ay hindi kailanman madali. Nagsusulat siya ng mga numero sa papel, upa sa guest house, pagkain, transportasyon at mapait na natanto na ang kapayapaan ay mayroon ding napakamahal na presyo. Tiningnan ni Leila ang malungkot na mukha ng kanyang asawa at agad na naunawaan kung ano ang kanyang pinapasan. Makakaya natin ng ilang linggo kung talagang magtitipid, sabi ni Amir. Ang sumunod na katahimikan ay mas mabigat kaysa sa direktang mga salita. Nakatitig si Sarah sa kama, nakikinig. Kahit na sinasadya ng mga matatanda na bumulong, ang isang bata na nabuhay sa ilalim ng bomba ay laging may sapat na pagiging sensitibo upang maramdaman ang pagkabalisa sa bawat hininga. Kailangan po ba nating umuwi, tatay? Ang tanong ni Sarah ay tila nagpalamig sa temperatura ng silid. Hindi. Mabilis at matigas ang sagot ni Amir. Para bang hindi niya pinahintulutan ang nakakatakot na posibilidad na iyon na umiral. Makakahanap ako ng paraan para makapanatili tayo. Pagkatapos ay diniyal niya ang numero ng telepono ng Iranian na kababayan. Matagal na nagring bago sinagot ang kabilang dulo. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Farhad na naninirahan sa Pilipinas ng maraming taon at handang tumulong sa mga kababayan na nangangailangan. Nang marinig ang malalim at mainit na boses ng Farsi mula sa speaker ng telepono, huminga ng maluwag si Leila na parang nakahanap siya ng isang maliit na tulay na nag-uugnay sa kanyang pamilyar na mundo. Inutusan sila ni Farhad kung paano magparehistro sa tanggapan ng suporta, kung paano maglakbay sa pamamagitan ng jeepney sa Maynila at mahigpit na pinayuhan silang huwag basta-basta magtiwala sa mga tao. Napakaligtas ng Pilipinas, mabait ang mga tao dito, ngunit ang buhay ng isang refugee ay laging hindi sigurado. Hindi ito paraiso dito, diretsahang sabi niya. Ngunit kahit papaano, ito ay isang hintuan para makahinga kayo. Mabilis na nagpasalamat si Amir at ibinaba ang telepono. Sandali siyang nalubog sa katahimikan bago tumingala at tumingin sa kanyang asawa at mga anak. Hindi pa tayo lubos na ligtas, ngunit kahit papaano, sa sandaling ito, nasa isang lugar tayo na may karapatang pumili. Tumango si Leila ng mapait. Iyon ay isang katotohanang kailangan tanggapin. Hindi maaaring burahin ng Pilipinas ang kanilang nakaraan. Hindi maaaring lutasin ang lahat ng problema sa isang gabi at walang mahika na magpapabago sa kanilang bukas upang maging puno ng rosas. Habang abala ang mga magulang sa pagpaplano, kinuha muli ni Sarah ang kanyang notebook, maingat na idinagdag ang isang linya. Ang pag-asa ay hindi isang malaking pinto na agad na bumubukas. Minsan, ito ay isang maliit na bintana lamang, sapat upang makahinga tayo ng sariwang hangin bago mamatay sa pagkaubos ng hininga. Ang unang araw sa dayuhang lupain ay hindi pa natapos. Nag-set up si Farhad ng meeting sa kanila sa isang maliit na tea shop na nakatago sa isang lugar na may mga kainan at bahay-kainan sa Maynila ng hapon na. Sandaling nag-alangan si Amir tungkol sa gastos ng pamasahe, ngunit nagpasya pa ring pumunta dahil sa isang malawak at dayuhang syudad. Ang makakita ng isang taong makakapagsalita ng kanyang sariling wika ay minsan mas mahalaga pa kaysa sa ginto at pilak. Ang tea shop ay nakatago sa gitna ng mga malalaking bahay at makukulay na tindahan na may malakas na estilo ng gitnang silangan, na may amoy ng matapang na itim na tsaa, matatamis na tinapay at mga madamdaming tono ng musika ng Farsi na nagmumula sa maliit na speaker. Sa pagpasok pa lang sa pinto, nagulat si Sarah. Ang tunog ng wika ng kanyang bayan na nagtatago sa hangin ay nagparamdam sa kanya na parang sa isang sandali, ang Maynila at Iran ay sandaling nagtagpo sa maliit na silid na ito. Si Farhad ay isang lalaking halos 40 anyos,
Ang kanyang buhok ay may halo ng puti. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot ng isang taong dumaan sa napakaraming bagyo. Tumayo siya, lumapit, at mahigpit na kinamayan si Amir. Niyakap siya ng mahigpit na parang tunay na magkapatid. Bagaman ito ang unang pagkakataon nilang nagkita. Maligayang pagdating, kapatid, sabi niya sa Farsi. Labis akong nalulungkot na kailangan kayong pumunta dito sa ganitong sitwasyon. Ngunit salamat din sa Diyos na nakaligtas kayo at nakarating dito. Muling bumuhos ang luha ni Leila. Samantala, si Raza ay walang pakialam na sumugod sa plato ng mga candy at tinapay na nauna nang inihanda ni Farhad. Ang mga bata ang tanging nilalang sa mundo na marunong tumanggap ng kabaitan ng iba nang walang anumang kahihiyan. Sinimulan ni Farhad ang kanyang kuwento. Dati, pumunta siya sa Pilipinas nang may mas kaunting pera sa bulsa kaysa kay Amir ngayon. Kinailangan niyang sumiksik sa isang mainit na silid ng guest house kasama ang 5 iba pa. Kinailangan niyang magtrabaho ng iba't ibang trabaho mula sa pagiging tagasalin hanggang sa paghuhugas ng pinggan. Mahirap talaga, mapait niyang inamin. Ngunit ang pakiramdam ng paghinga, nang malaya nang hindi kinakailangang makinig ng may takot sa tunog ng bomba ay magpapabago sa iyo ng malaki. Maingat niyang isinulat ang mahahalagang address sa isang piraso ng papel. Itinuro sa kanila kung paano bumili ng SIM card, kung paano makipagtawaran at nagbabala pa nga siya ng nakangiti. Mag-ingat sa sili ng mga Filipino, ha? Napakaanghang nito na mapapaiyak ka nang hindi ka malungkot. Lahat sila ay natawa. Isang masayang tawanan ang sumabog at naging buo sa loob ng mahabang buwan. At sa gitna ng masayang kwento na iyon, ang Filipino na may-ari ng tindahan na walang naintindihan na salita sa Farsi na kanilang sinasabi, ay ngumiti ng maliwanag at naglabas ng isang plato ng sariwang hiniwang prutas tulad ng mangga, saging at pakwan, inilagay sa mesa at inanyayahan ang pamilya na kumain ng prutas upang palamigin. Masarap ang prutas ng Pilipinas. Bagaman hindi niya nauunawaan ang wika, ang kanyang palakaibigang pag-uugali at mainit na pagtanggap ay nagsalita ng lahat. Tiningnan ni Amir ang tanawing iyon, isang Iranian na nagtutulungan sa iba pang mga Iranian sa loob ng isang tea shop na pag-aari ng isang Filipino sa puso ng Maynila. Naramdaman niya na ang kanyang sirang mundo ay tila tinatahi muli ng paunti-unti ng mga kamay ng mga ganap na estranghero. Sumandal si Sarah sa kanyang baba at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga tao ay patuloy na nagmamadali sa kalsada, abala sa kanilang pamumuhay. Walang sinuman ang nakakaalam na sa loob ng maliit na sulok ng tindahan na ito, may isang pamilya na nahihirapan na matutong muling buhayin ang kanilang dignidad. Walang pakialam na naisip ng dalaga na marahil ang isang bagong tahanan ay hindi kailangang itayo mula sa semento at ladrilyo, kundi ito ay nilikha mula sa mga estranghero na handang lumapit ng kaunti, magbigay ng maliit na espasyo para sa atin na makatayo nang hindi nagtatanong kung gaano tayo nasira. Nang umalis sila sa tea shop, nagpasya silang maglakad-lakad ng kaunti upang maramdaman ang takbo ng buhay. Mainit pa rin ang hapon sa Maynila, siksikan ng mga sasakyan at abala ang mga naglalakad. Gayunpaman, para kay Leila, ang mapayapang tanawing iyon ay biglang lumabo. Isang teenager na lalaki na nakasakay sa isang malakas na motorsiklo na may binagong muffler ay biglang dumaan sa gilid ng bangketa. Umugong ito ng malakas na parang isang malaking pagsabog. Ang tunog na iyon ay parang isang patalim na humiwa sa kanyang eardrum. Nagulat si Leila, agad na kontrolado ng kanyang utak ang kanyang reflex. Sumigaw siya, umupo sa bangketa, niyakap si Sarah ng mahigpit at tinakpan ang kanyang mga tainga. Ang kanyang puso ay malakas na tumibok sa kanyang dibdib na tila gusto niyang sirain ang kanyang balukot upang makatakas. Sa 1,000 ng isang segundo, sinakop siya ng nakakatakot na mga alaala, ang pagsipol ng mga missile, ang sigaw ng mga kapitbahay, ang imahe ng isang lalaki sa katabing bahay na bumagsak sa isang pool ng dugo, ang makapal na usok at alikabok, at ang nakakadiri na amoy ng nasunog na semento. Inay! Inay! Kinakabahan na niyugyog ni Sarah ang kanyang ina. Nagmamadaling lumapit si Amir at niyakap ang mag-ina. Puting-puti ang mukha ni Leila. Ang kanyang mga labi ay kumikilos na tila gusto niyang sabihing okay lang.
ngunit ang kanyang katawan ay malupit na tapat. Nanginginig ito ng husto, hindi niya makontrol. Inalalayan niya ang kanyang asawa na umupo sa isang bangko sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno sa bangketa, mahigpit na hinawakan ang kanyang malamig na mga kamay. Wala siyang sinabi dahil may mga malalalim na sugat na hindi nangangailangan ng walang kabuluhang pag-aliw. Kailangan lang nito ng isang taong matatag na manatili sa tabi niya, isang balikat na hindi tatalikod at tatakbo. Nakatayo si Raza nang nagtataka. Ang kanyang mga mata ay bilog na bilog, puno ng takot. Hindi siya sanay na makita ang kanyang makapangyarihang mga magulang na nagkakawatak-watak ng ganoon. Karaniwan, ang digmaan ay laging may paraan upang durugin ang mga matatandang maringal bago pa man ang mga inosenteng bata. Ilang mabibigat na minuto ang lumipas bago mahirap na makahinga muli si Leila. Yumuko siya, pumikit ng mahigpit, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang asawa, nanginginig ang boses, akala ko po dumating na naman iyon. Yumuko si Amir at hinalikan ang kanyang magulong buhok. Wala iyon, mahal ko, walang bomba na humahabol sa atin. Dito tayo, napakaligtas. Ngunit sa loob ng aking isip, sumasabog pa rin ito. Isang nakakasakit na pag-amin na walang sino man ang nangahas na kontrahin. Tahimik na umupo si Sarah sa kabilang panig, niyakap ang baywang ng kanyang ina, habang ang maliit na kamay ni Raza ay umabot din. Mahigpit na hinawakan ang laylayan ng damit ni Laila na parang natatakot na kapag binitawan niya, maglalaho ang kanyang ina sa kawalan. Ang 7 taong gulang na bata ay hindi makaintindi kung ano ang psychological panic disorder, ngunit sa pamamagitan ng instinct, alam niya kung paano gamitin ang kanyang maliit na haplos upang pigilan ang kanyang ina sa katotohanan. Sa wakas, nakakita rin si Leila ng sapat na lakas ng loob upang imulat ang kanyang mga mata at tingnan ang kalsada sa harap. Ang daloy ng mga motorsiklo ay patuloy na bumubuhos, ang mga naglalakad ay patuloy na dumadaan, ang nagtitinda ng prutas ay nagtutulak ng kanyang kariton, nagde-deliver. Ang mga estudyante mula sa paaralan ay nakatayo, bumibili ng fishball at nagtatawanan. Hindi bumagsak ang mundo pagkatapos ng nakakabinging pagsabog kanina. Ito ay isang ordinaryo, maingay na kalsada sa isang mapayapang bansa at ang malinaw na kapayapaang iyon ay nagdulot ng isang matinding pait na pagkaunawa. Ang pagtakas mo sa digmaan ay hindi nangangahulugang bibitawan ng digmaan ang iyong isip. Hindi lang tayo naglalakbay sa mga hangganan, bulong ni Amir. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihirap kundi nahihirapan din tayong lumayo sa mga pinsalang inukit ng digmaan sa ating kaluluwa. Tumango si Laila, muling bumuhos ang luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nahihiya na itago o yumuko. Hinayaan niya ang mga luha na dumaloy sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw sa hapon ng Maynila. Ang matatag na babae, na minsan ay kinailangan na maging bakal upang protektahan ang kanyang mga anak, ay natututo na ngayong tanggapin ang pinakamahina na katotohanan ng pagkatao. Ang seguridad minsan ay nagsisimula sa pagiging matapang na aminin na nagdurugo ka pa rin. Nang bumalik sila ng pagod sa guest house, si Aling Nena ay nakaupo, nagpapaypay ng abaniko sa likod ng reception counter. Sa isang sulyap pa lang sa maputlang mukha at pagod na hakbang ni Leila, agad na naunawaan ng mapagmasid na babae na may problema. Bagaman magkaiba ang wika, ang mga mata ng mga taong dumaan sa kahirapan ay laging may paraan upang mabasa ang katahimikan ng isa't isa. Tahimik na pumunta si Aling Nena sa likod ng kusina. Pagkaraan ng ilang sandali, naglabas siya ng tray na may 4 na baso ng mainit na salabat, ginger tea, na may banayad na amoy, at inilagay sa maliit na kahoy na mesa sa waiting area. Drink, good, sleep, sabi niya. Ngumiti siya ng buong puso, iyon lang. Walang usisa kung ano ang nangyari. Walang paghuhusga o pagkabahala nang dalhin ng mga dayuhang bisita ang kanilang problema dito. Tanging ang init ng mga baso ng tsaa at ang banayad na boses na parang pampagaan ng loob. Magpahinga kayo. Nagtipon ang buong pamilya sa maliit na mesa sa lobby, tahimik na humigop ng tsaa. Ang malinis na amoy ng luya na hinaluan ng manipis na usok ay tila nagpapalambot sa hangin. Tinanggal nito ang marahas na katotohanan, nakakalabas lang nila. Dahan-dahang kumalma si Laila. Si Raza, na pagod pagkatapos ng mahabang araw, ay humilig at nakatulog sa upuan.
Mabilis na hinubad ni Sarah ang kanyang light jacket at inilagay sa balikat ng kanyang kapatid. Tinignan ni Amir ang kanyang asawa, ang dalawang mabait na anak, si Aling Nena na naglilinis sa likod ng counter, at pagkatapos ay tumingin sa bukas na bintana na nagpapapasok ng hangin mula sa tahimik na eskinita. Bigla niyang naalala ang nakaraang gabi nang nanginginig pa sila sa ilalim ng tunog ng mga bomba at putok ng bala. Ngunit pagkatapos ng isang maikling araw, ang kanilang mundo ay baligtad na lumiko sa isang ganap na kakaibang landas ng buhay. Alam mo ba kung ano ang pinaka-nakakagulat sa akin dito? Mahinang tanong niya sa Farsi. Tumingala si Laila at tiningnan ang kanyang asawa. Hindi ang matataas na gusali, hindi ang malalaking kalsada, at hindi rin ang kaligtasan na ibulong ni Amir, kundi ang kabaitan ng mga tao sa lupaing ito. Pinakikitunguhan nila tayo ng may bukas na puso, kahit na hindi pa nila tayo kilala. Sandaling natigilan si Leila bago ngumiti ng may pag-unawa. Siguro dahil matagal na tayong namumuhay sa kalupitan at takot kaya nakalimutan nating mayroong paring pagmamalasakit sa mundong ito. Ang kanyang mga salita ay lumutang sa hangin, nagdadala ng dakilang kagandahan ngunit puno rin ng hindi masabing pait. Kinuha muli ni Sarah ang kanyang notebook. Sa ilalim ng madilim na ilaw, maingat niyang isinulat ang mga linya na naglalagom sa unang araw sa lupang pangako, dumating kami sa Pilipinas. At ang pinakamalaking pagkabigla na tumimo sa aming isipan ay hindi nagmula sa mga dakila o nakakatakot na bagay, kundi sa hindi inaasahang kabaitan ng lupaing ito. Ipinihit ni Laila ang kanyang mga mata. Ang huling luha ng araw na iyon ay dahan-dahang tumulo sa gilid ng kanyang mata, dumaloy sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng panik. Umiyak siya dahil bigla niyang napagtanto ang isang nagniningning na katotohanan. Minsan, nakakaligtas tayo hindi dahil mas mabilis tayong tumakbo kaysa kamatayan, kundi dahil sa sandaling napagod tayo at bumagsak, may mga estranghero na nag-abot ng kamay upang alalayan tayo. Sa madaling araw ng ikalawang araw, laging mas maaga gumising ang Maynila kaysa sa kanila. Ang tunog ng walis ng mga tagalinis, ang kumukulong tubig na inilalagay sa kape ng tindahan sa kanto. Ang malakas na tunog ng mga motorsiklo ng mga driver ng motorsiklo at ang mga sinag ng araw na kulay pulot na dahan-dahang umaakyat sa pader sa tapat. Ang lahat ay nagsama-sama upang gawing mas maliwanag at mas puno ng buhay ang maliit na silid sa guest house kaysa noong nakaraang umaga. Si Amir ang unang gumising. Nakatayo siya nang nag-iisip sa bintana. Tinitingnan ang gusot na mga kable ng kuryente, tinitingnan ang pamilyar na kariton ng tinapay ng mga taga-Maynila, tinitingnan ang nagmamadaling takbo ng buhay na nagsisimula ng gumulong. Walang sinuman sa kalsada ang nakakaalam na sa bintanang ito, may isang refugee na lalaki na tahimik na nanumpa sa kanyang sarili na sa anumang halaga, hindi na niya hahayaang malamon ang kanyang pamilya sa dilim ng kawalan ng pag-asa. Dahan-dahang nagising si Laila at lumapit sa kanyang asawa. Hindi sila nagsalita, tahimik lang na tiningnan ang kalsada na gumagalaw sa pagtanggap ng bagong araw ng may simple at likas na kagandahan. Para sa kanila, ang simple at walang kabuluhang kagandahang iyon ang pinakamagandang palamuti sa buhay. Natatakot ka ba? Biglang tanong ni Laila. Dahan-dahang tumango si Amir. Oo, mahal ko. Ikaw naman, natatakot din ako. Lumingon si Amir at tumingin ng malalim sa mga mata ng kanyang asawa at ngumiti ng mahina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tayo natatakot na mamamatay tayo. Natatakot lang tayo na hindi natin alam kung paano sisimulan muli ang buhay na ito. At mahal ko, naniniwala ako na iyon ay isang takot na libu-libong beses na mas mabuti. Dahan-dahang tumango si Laila, isang maliwanag na ngiti ang namukod sa kanyang mga labi. Sa kanilang likuran, umupo si Raza, kinukusot ang kanyang mga mata ng paulit-ulit. Saan po tayo pupunta ngayon, inay tatay? Mabilis na sumagot si Sarah. Hahanapin natin ang ating bukas. Saan pa ba? Nagtawanan ang lahat ng masaya sa matalinong sagot ng dalaga. Bagaman sa totoo lang, walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang magiging hugis ng kanilang bukas. Kailangan nilang punan ang maraming uri ng papeles, harapin ang maraming hadlang sa wika, at pasanin ang matinding pagka-homesick. Ngunit sa umagang ito ng ikalawang araw, hawak nila ang isang matalim na sandata
na wala pa sila kahapon, ang pribileheyo na malayang mangarap tungkol sa hinaharap. Bago lumabas ng silid, kinuha ni Sarah ang kanyang notebook, binuklat sa huling pahina ng mga tala ng unang araw at isinulat ang ilang maikling konklusyon. Dumating kami sa Pilipinas nang may mga pusong pira-piraso. At sa unang araw na iyon, ang pinaka-nakakagulat sa amin ay hindi ang kaluho ng malaking syudad, hindi ang kakaibahan ng wika, kundi ang katotohanan na ang mundong ito ay mayroon pa ring mga mabait na tao at mayroon pa ring mga umaga na dumarating ng walang anumang nakakatakot na pagsabog. Maingat na isinara ng dalaga ang notebook. Pagkatapos, ang maliit na Iranian na pamilya ay magkahawak kamay na dahan-dahang bumaba sa bawat baitang ng guest house patungo sa kalsada ng Pilipinas na naliligo sa sikat ng araw. Hindi pa sila kilala dito, ngunit malugod na ibinigay sa kanila ang pinakadakilang regalo mula sa unang sandali ng pagtatagpo. Ang regalong iyon ay isang napakasimpleng katotohanan na gaano man kadurog ang mundo, ang mga tao ay laging may karapatang maniwala sa kabaitan muli. Ang unang araw sa Pilipinas ay hindi lamang nagbago ng kanilang posisyon sa mapa ng heograpiya, kundi nilinis at muling binuhay ang puso ng isang pamilya. Ang mga taong dating matindi ang paniniwala na tanging kalupitan lang ang umiiral sa mundo, ngayon ay muling naniwala na ang pagmamalasakit ng tao ay laging isang himala na may kakayahang magpaliwanag sa bawat madilim na gabi.